Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Di nagkukulang ang ating Panginoon, sapat ang tulong niya sa lahat ng pangangailangan mo. Hindi magkakait ang tulong sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Napakadakila mo, Panginoon. Kung ikaw ay mananatili sa Kanya, siya'y mananatili rin sa'yo. Kaya na lamang ang pag-ibig at
Good morning, Jesus. Parang ako napagod doon sa nung mga bata. Ano yun? Samba. Oo, samba daw yun. Sumamba sila sa Panginoon. Pero pag senior ang gumawa nun, hinihingal. Pwede naman babagalan ng sobra. Magiging worship siya. Pag senior ang gumawa nun. Uy, pero kahapon ang mga seniors natin. Si Lola Ched kahapon, parang si Nora Honor kumanta. Paano yung bong? Yung yung ilong, no? Sa ilong kinukuha kahapon si Lola Ched. Okay, may tumatawag. So, thank you Lord. Thank God, it's Monday. Yay! Panibagong linggo na aabangan na naman natin ang mga magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Lord, salamat sa panibagong araw na binigay mo na naman po sa amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat, Lord, dahil every day is an opportunity, Lord, to be of service to you. Salamat po, Lord, at binibigyan mo pa kami ng pagkakataon to have fellowship with you and with one another. At gaya po ng nakaugalian namin, araw-araw, kami pong lahat ay naghihintay ng mensahe mo po para sa amin, Lord, to give us instructions and guidelines on how to do your will for us. Salamat po, Lord, at inaasahan po namin na kayo rin po ang mangunguna sa amin. Ang protection po ng lahat ng mga kapatiran namin na nasa biyahe ngayon, nasa trabaho, Lord, maski man po ang mga nasa loob ng bahay, ikaw pong inaasahan namin for our protection and for our provision. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sa Monday po na ito, mag-start na naman po tayo ng ating series. Ang gagawin po natin, yung ating series, yun na rin po ang ating memory verse. Para hindi na pagkakamalan ng mga kapatid natin na minsan kasi, pag yung memory verses natin, nagugulat tayo, ay wala yun. Yun pala, yun yung naging word natin sa isang series natin na natanim sa kanila. So, nasasama siya sa memory verse. So, for this week po, ang ating VOTD at ang ating memory verse will be Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Ayan po ang ating VOTD and memory verse of the week na rin po. Matthew 7:7. Alam niyo po, medyo marami pong mga tao ang may struggle dito sa pag-uusapan natin ngayong week na to. Kasi hindi nga natin alam minsan kung it is an open or closed door. Hindi ba mga kapatid? Sa buhay natin, marami po tayong may encounter na mga saradong pinto at bukas na pinto. Yung sarado, blocked opportunities. May harang, saradong pinto. Ayun mga kapatid, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Kapag ka po kasi ang opportunity comes, it usually bangs our door. Talagang malakas. Alam mo na yung oportunidad na yon, di ba? Malakas ang dating. At ngayon po, kapag ka ang Diyos ang nag-present ng opportunities na yan sa buhay natin at inopen niya ang way or ang door, ang importante po dito ay tayo ay mag-walk in doon sa binuksan niyang pintuan or opportunities na inilatag sa harapan natin. Ngayon, ang pag-uusapan natin for this week, papaano ko malalaman kung ang bukas na pintuan na yan ay pinagagawa at pinapapasok sa akin ng Diyos? Kasi hindi po lahat ng open door ay pinapasok, mga kapatid. Sa ermita, maraming open doors. Di ba? At hindi lahat ng open doors ay pinapasok. May mga bahay na bukas ang pinto at may mga pumapasok na hindi invited. Ang masaklap nito, sarado na, pinapasok pa. So, kailangan po malaman natin if an opportunity na biglang sumulpot sa harapan natin
is a sign from God that we should step out in faith at pasukin iyon. Kasi hindi all the time ang open door ay dapat pinapasok ng isang Kristiyano. So, sa buhay po natin, God opens and closes doors all the time, mga kapatid. Sa lifetime natin, marami yan. Ngayon, if you continue to be committed to Christ, we will find out kung yung ating daan ahead is more of an obstacle course rather than a well-paved straight path. Malalaman mo yon kung ito bang papasukin kung ano na to, parang obstacle course. Alam mo yung obstacle course? May lumulundag, tapos may gagapang ka dyan, di ba? Meron dyan na magbibitin ka. So, ibig sabihin, hindi siya smooth all the way. Ngayon, hindi naman po porke na yung door na yon, parang obstacle course ang dadaanan mo, ay hindi nakalooban ng Diyos sa'yo. Kaya importante dito, maging committed ka muna kay Kristo kasi sometimes, mga kapatid, mahirap ma-distinguish. Kasi lagi ang tao naghahanap ng easy way eh. Hindi po lahat ng easy way, hindi porke ito ay walang struggle, kalooban ng Diyos din sa iyo yan. Hindi po. So, kailangan mong maging committed kay Kristo. Kasi, if you are committed to Christ, you will be sensitive to His leading. Kaya, importante po yun, mga kapatid. So, when opportunities presents themselves, kailangan po, we must prayerfully approach these doors. I say prayerfully kasi dalas tayo na porke nakita natin open ang door na yan, sige-sige lang tayo without praying to God, asking God for guidance sa mga open doors na yan or open opportunities na yan. Bakit ba nagsasarado ang Diyos minsan ng mga pintuan? Meron pong isang nag-share sa akin, nakalimutan ko na lang kung sino. Sabi niya noon, meron daw opportunities na nag-open sa kanya. Meron daw siyang isang tao na gustong-gusto niyang makatrabaho noon-noon pa. Finally, nag-open yung door para makapagtrabaho siya doon. Gustong-gusto niya yung makatrabaho, yung boss na yun. Ang nangyari, nag-resign siya. Kasi wow, finally, nag-open ng opportunity. Sabi niya, ganun, na-admire niya kasi talaga yung tao na yun. Gusto niyang magtrabaho under that person. So, excited siya, tapos nag-pray daw siya, at nagpasalamat pa siya kay Lord for the open door na ibinigay sa kanya. Tapos, habang inaayos niya ang lahat, naging maayos naman ang mga pag-aano niya. Lahat daw ng sign, sabi niya, nagla-line up, sabi niya ganon, so okay. So naniwala siya, sabi niya, I believe ito na yung direction sa akin ng Diyos. Sabi niya, leading to sin ni Lord sa akin. So ready siya, prepared siya, at sabi niya, I was born for this moment. Sabi niya ganon. Tapos alam niyo, noong yung last day na ng mga pag-aayos ng papel, nagbago ng isip. Yung opisina na pagtatrabahuhan niya, at ang sinabi, minessage siya, at ang sinabi sa kanya, sabi niya, you aren't a good fit for the position. Last minute. So, ang nangyari, na-crushed siya, tapos nagalit pa siya, mga kapatid. At talaga namang na-frustrate siya. Sabi niya, paano nila gagawin sa akin yan? Sabi niya ganon. Actually, kinwestiyon din sa Lord. Sabi niya, Lord, bakit mo naman i-open yung pintuan na yan? Tapos nung malapit na ako, bigla mo sasaraduhan pala sa mukha ko. Sabi niya ganon. Sabi niya, sana sinabi na lang noon pa na hindi pala ako good fit. Nag-resign na ako, tapos inayos ko na lahat ng mga gagawin. So parang napakataas ng hope niya na makatrabaho yun. So for a while, hindi na siya nag-pray. Nagalit siya. Hindi siya nagalit. Nagtampo siya kay Lord. Tapos tumigil na raw siyang mag-pray. Tapos, mga kapatid, after mga ilang months, nakasalubong niya yung nagtrabaho doon sa, yung posisyon na dapat sa kanya. At nakakwentuhan niya. Alam niyo, napakamiserable ng buhay nung
pumalit sa kanya doon. Ang sabi nung pumalit, grabe pala yan tao na yan na makatrabaho. Sabi niya, masyadong demanding at saka controlling. Alam niyo kung anong ginawa niya? Bumalik siya kay Lord tapos humingi siya ng tawad doon sa sinabi niya at naging damdamin niya kay Lord. So, minsan po mga kapatid, kino-close ng Panginoon yung mga doors na ang akala natin, doors of opportunity na yan. Yung pala, para sa proteksyon natin. Kasi kadalasan naman, kaya tayo nagre-reklamo sa Panginoon kung bakit hinayaan niyang mangyari sa atin yan. Before natin ma-realize at before natin maipakita ang dahilan, before natin makita ang dahilan kung ba't pala sinaraduhan tayo ng Diyos, na kung hindi pala tayo sinaraduhan ng Diyos, sisigi tayo sa kapahamakan. Ngayon, what does it mean ba when God closes a door? Ang ibig sabihin lang po niyan, simple lang. God is not telling you to go in a particular direction. Parang sinasabi niyang, huwag ka dyan, nak, hindi yan. So, ang ibig sabihin din nito, winawarningan po tayo ng Panginoon doon sa mga steps that we are about to take that will lead us into trouble. Kaya, bago po tayo magreklamo, mag-complain, at bago tayo magtampo kay Lord, tignan muna natin kung bakit. So, a blocked opportunity, ang closed door po kasi is a blocked. Pag sinabi mong blocked, hinarangan. A blocked opportunity can be useful as a tool for teaching us, mga kapatid. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos anything. He can use anything, including something we desire, mga kapatid, para lamang po hadlangan tayo doon sa kapahamakan na pupuntahan natin. So, unang-una, ang mga closed doors prevents mistakes. So, hindi lahat ng saradong pinto ang ibig sabihin ay you are not welcome. Pwede rin, you are not welcome. You are not welcome to make this mistake. Ganon. So, it prevents mistakes. Hindi po porke clear ang path natin doesn't mean po that God intends us to follow it. Like for example, mamaya po merong magsishare sa ating ano ba yung sa sharing niya? O sinare lang sa'yo? Andun sa sharing niya mamaya. Oo, yung kapatid natin, abangan ninyo ha. Meron daw po siyang pinapagawang sa business niya na structure. Merong construction site na malapit dun sa kanila. Tapos, ang nangyari, kailangan ko siya Ang nangyari, kasi sabi ko lang dito, no, hindi porke clear yung path, no, it doesn't sige, mamaya na lang daw yon, mamaya na lang yung isa. Sayang, kasi mas yun eh. Sample na lang, sige. Sige na nga. Yung kay pastor na lang. Siya po ay, naghiwalay kasi kami sa mall. Ngayon, nung nagkita na kami ulit, sabi niya sa akin, Beth, sabi niya, meron akong good news sa'yo. Sabi pa niya, talaga? Ano? Sabi niya, nakabili ko ng pabango. Sabi niya, 50% off. Huh? Sabi kong ganon, may libre pa. Sabi niya ganon. Talaga? Sabi ko, anong pabango? Yung pabangong sinabi niya, magandang klase. Sabi ko, parang di nag-50 off yan. 50 off, sabi niya. Alam mo kung bakit? Sabi niya ganon. Yung nagtitinda, sabi niya, sir, sabi niya ganon, meron po akong iaalok sa inyo. Sabi daw niya, 50% off, pero kaparehas din po nito. Sabi niya, pero ito po ay tester. Sabi daw ganon. Sabi niya, marami pong tester. Sabi niya na bebenta na lang po namin ng 50% sa inyo. Sabi niya ganon. Sabi ko, sobra namin yun, ang sabi niya ganon. Oo. At saka daw hati-hati daw sila.
dun sa empleyado. Si kuya, madaling maawa sa ganun. Ang nangyari, binili niya. Ang problema, nung kinukwento niya sa akin, nagbayaran sila sa labas. Sabi ko, ay mali. Sabi niya, mali? Oo, mali. Sabi nila sa kanila doon. Sa kanila daw yon. Sabi ko, ang tester belongs to the company, not to the employee. Sabi ko kay pastor, sabi ko, kung talagang legal yan, bakit kayo nagbayaran sa labas? Sabi ko sa kanya, nalungkot na siya. Oo nga. Sabi niya ganon. Sabi niya, anong gagawin? Sabi ko, balik mo. Pag binalik, mawawalan sila ng trabaho kasi malalaman. Sabi niya, pupuntahan ko na lang, sasabihin ko sa susunod, wag nyo nang gagawin yun. Sabi ko, ikaw ang bumili. Kahit mag-alok sila, hindi, para at least alam nila na wag na nilang gagawin yun sa susunod. So, ang mangyayari mga kapatid, kapag ka po minsan, dahil sa tayo ay makikinabang, gagawa natin ng justification and rationalization yung mga bagay-bagay para mag-suit sila doon sa gusto natin. So, kung tutuusin, di ba parang walang struggle yun? Naka 50% agad siya. Pero, oo. So, minsan, pumapayag tayo sa ganun. Pero, hindi kayo mapapakali. Siya, nalungkot na po siya. So, hindi po, just because nga na-clear yung path, doesn't mean na gusto ng Diyos na pasukin mo yun. Minsan, mga kapatid, wala tayong information na kailangan natin to make a wise decision. Pagka mga ganon ang sitwasyon, huwag mong i-push through. Kasi wala kang kaalam-alam sa sitwasyon, pasok ka ng pasok. Kasi alam nyo mga kapatid, kapag ang Diyos ang nag-open ng isang opportunity, He will give you all the information para sa iyong kapayapaan. Hindi yung wala kang kinalaman, hindi mo alam kung ano yung pinasok mo. Aba, palagay ko naman po, hindi po gagawin ng Diyos na ibukas ang isang bagay na may confusion, di ba? Oo, hahanap po kayo ng Panginoon ng minsan nakala natin, 50% na kasi yun eh. Hindi mo alam, kaya kang bigyan ng Diyos ng 80% and 90% ang mga discount in a legal way. So minsan, binablock na ng Diyos ang mga way para po hindi tayo magkamali at magkaroon ng makagawa ng mga mistakes. Kasi po, mga kapatid, the Holy Spirit knows the whole roadmap of our life. Lahat ng mga reroute dyan, lahat ng mga dead ends, at lahat ng mga ang tawag sa ganon, yung circle, mga rotonda sa buhay natin, alam lahat yan ng Holy Spirit. Kaya, kaya nga po mga kapatid, sige, mamaya na yung magkwento si Kuya para So, yung Holy Spirit po, mga kapatid, alam niya po lahat yung roadmap sa buhay natin. Alam niya kasi minsan sasabihin niya sa yung, wag dyan, pipilit natin, hindi, ito yung magandang daan, ito yung mas madali. Pagka pinabayaan ka na sumigi doon sa gusto mo, dead end pala. Kaya ka pala pinipigilan kasi dead end na yan. Kaso, sabi mo, yun ang gusto mong daan. Pag hindi tayo nakikinig, ganun ang mangyayari sa atin. Kasi wala po tayong kapasidad to see the future. Wala po. Ang Diyos lamang ang meron. Kaya kailangan makikinig po tayo doon sa leading niya kasi kabisado niya na yung roadmap.
that we should follow sa buhay natin. Sabi sa Proverbs 16:2, all the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Yan na nga ba yung sinasabi natin kanina. So, sabi nung isang kapatid natin, tuloy ko na nga yun kahit ayaw ni kuya. Maganda, eksakto to eh. Sabi niya, merong construction site sa gilid niya. May gagawin siyang sa bahay niya, panadirya yata or something sa business niya. Tapos, binentahan siya nung construction workers nung mga bakal na scrap na daw, na bakal. Dahil nung in-offer sa kanya, malaki matitipid ko dito binili niya. Tapos alam niyo, nalaman niya na yung construction worker pala na yun ay hindi nagpaalam doon sa site para ibenta yung scrap na yon. Alam nyo, nung nalaman niya, anong ginawa nung isang kapatid natin? Isinoli niya yung mga bakal at ang sabi niya doon sa construction worker, hindi pa nadi-deliver. So, hindi pa nadi-deliver sa kanya. Kaso nalaman niya na hindi pala alam. Baka mamaya nga kaya hindi pa ma-deliver kasi naghahanap siya ng time para ipuslit yun. Nung nalaman nung kapatid natin, sabi niya, wag mo nang i-deliver. Sa'yo na lang din yung binayad ko. Minsan, mga kapatid, mapapamahal talaga tayo. Dahil minsan ngayon, pumapatol tayo. Pero, ang nakakatuwa sa kapatid natin, hindi baling napamahal pa siya at nagastusan siya kesa naman sa babagabing ka ng konsensya mo kasi alam mo na nakagawa ka ng hindi tama. Hindi kayang bayaran nung kalugihan mo yung konsensya na babagabin ka, kapatid. Iko-convict ka. Iko-convict ka, mga kapatid. So, kaya sabi dito sa Proverbs 16:2, all the ways of a man are pure in his eyes. Kasi ikaw ang involved eh. Kaya sasabihin mo lagi, tama ako. But the Lord weighs the spirit. So, by instinct po kasi, men and women justify themselves and see their own ways are as pure. Aminin man natin at hindi, pag tayo ang gumawa, sinasabi natin na tama yan. Oo, tama yan. Pinaghirapan ko yan eh. Huwag ka mag-alala. Walang dyan. Tama yan. So kaya nga minsan, sasabihin ng ibang tao, mali ka doon. Hindi wala akong intensyon. Alam nyo minsan, kahit na wala kayong intensyong masama, pero yung pamamaraan na nagawa nyo yon at may nasaktan kayo, may kamalian pa rin po doon. So sabi, by instinct po, lahat tayo ginajustify natin yung mga ginagawa natin eh. Kasi para sa atin, tama lahat yung mga ginagawa natin. Alam nyo po ba? Alam nyo ba? Karamihan po ng mga kriminal at violent people ay merong ganitong kaisipan na tama ang ginagawa ko, walang masama sa ginagawa ko at wala akong naapakang tao. Ganun po ang kaisipan ng mga taong kriminal at bayolente. Oo. Kasi para sa kanya, wala siyang ginagawang masama at justified yung ginagawa ko. Kaya ko lang naman ninakawan yan dahil madamot eh. Ganun. Totoo. Diba? Kaya ko kinupitan niyang amo ko, salbahe. Doon, ganung kaisipan nag-uumpisa. Yung nagbebenga, pagka ako gumalaw, lahat kayo paralisado. Ganun. So, ano yun? Ganun talaga tayo, mga kapatid. Ganun talaga tayo. Lagi nating gina-justify yung mga ginagawa natin. Salamat na nga lang po sa ating topic na hindi matapos-tapos na newness of life. Dahil kung hindi po tayo binago ng Panginoon, hanggang ngayon kasali pa rin tayo dito sa ganitong kaisipan, mga kapatid. So, isa pa po, sabi sa Proverbs 16:25, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Merong mga daan na akala natin ay tama, yung pala kapahamakan ang nasa kaduluduluhan.
may mga tao na nilalakaran ang mga daan na alam naman nila na mali, mga kapatid, di ba? At meron namang mga daan na tinatahak tayong mga tao na sa buong pag-aakala natin tama, yung pala nagkakamali tayo. Minsan sincere tayo sa paggawa. Pagdating sa dulo, sincerely wrong pala tayo. Yun yung sinasabi rin dito sa Proverbs 16:21, di ba? So, hindi lamang po rin sapat to feel good about a path to follow our heart's way. Hindi porke maganda ang feeling ko rito. Oo. Maganda, sabi niya, magandang ano ko dito. Magandang vibe ko dito. Hindi naman yun na sinasabi ko eh. Oo, yun. So, hindi po, it's not enough to feel good. Yun nga yung sinasabi ni Pastor. Minsan, kapag may asawa ka na, tapos meron kang ka-affair, dahil naliligayahan ka at nakikiliti ka doon sa relasyon sa iba, sasabihin niya, it must be good because it feels good. O, yun. Pero hindi po yan. Kapahamakan po yan ang kaduluduluhan yan. Mga kapatid, wala pang relasyon na nag-end sa maganda pagka ganun. Lagi pong hinagpis yun ng kaduluduluhan nun. Momentary kaligayahan. Pero lifetime na kapahamakan ang dulot po ng mga ganyan. So, ang pinaka-safe po at pinakatamang daan ay kapag ang revelation at ang word of God ang sinunod natin sa buhay natin. Pinaka-safer way and pinaka-truer way. So some doors are not God's will for us to enter. And God closes them for our protection. Kasi alam niya kung ano ang hinaharap. Okay. Tapos, sinabi na natin yun, mga kapatid, taking the wrong way, kahit na alam mo na para sa iyo parang tama, pero ito ay mali. Alam mo na merong mali, pero kinuha mo pa rin ang daan na yon, ay hindi po yun innocent mistake. Kaya wag mong sasabihin, kasi ang akala ko hindi yun totoo. Hindi totoo. If you are a Christian at may opportunity na nag-open, alam mo yun. Alam mo, kapatid, may Espiritu Santo ka na naninananangan sa'yo. Alam mo yun kapag tama o mali yung gagawin mo. Minsan kaya nagiging tama lang yun dahil nga binibigyan mo ng justification. Pero kahit na wala ka ng kapayapaan, tapos kahit saan mo dalhin yun, mali yun, ginawa mo pa rin, hindi po innocent mistake ang tawag doon. Hindi mo pwedeng sasabihin, kasi ang akala ko naman Hindi, alam mo yun, pinilit mo lang yun. So wag mong sasabihin na innocent mistake, it's not. It's not an innocent mistake because you know from the start. Pinilit mo lang dahil gusto mo, but you know it is wrong. So it is not an innocent mistake kasi you chose to do it. And because it is not an innocent mistake, ang pwedeng kahinatnan po nito ay kamatayan. Hindi man kamatayan physical, kamatayan spiritual. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon po tayo ng mga temporary troubles and inconvenience. Dahil hindi ka na mapakali Hindi mo na alam kung anong gagawin kasi alam mo, may mali kang nagawa kahit na anong sabihin mo pa sa sarili mo. So, una pa lang yun. Pangalawa na lang, ha? So, hindi. Dalawa. So, closed door prevents mistakes. Kaya pag close yan, huwag mo nang pasukin at magkakamali ka lang dyan. Pangalawa, closed doors redirect our life. Redirect our life. Pag sinabi mong redirect, i-reroute ka niya. Parang si Waze, pag nagkamali ka, tapos iikot sa ulit, sabi niya, rerouting. Rerouting. Hahanap ka niya ng ibang daan ulit para bumalik ka doon sa damang daan.
Di ba? Pero ngayon, minsan si Ate Waze, na COVID yata. Bakit? Ganito. Tingnan ninyo, ha? Ewan ko kay ate. Si Ate Waze, noon, sa lahat ng mga Wazers, mga kapatid, parang na-COVID si Ate Waze. Kasi nung isang beses, nanggaling kami ng Tagaytay. Eh di nag-Waze ako para malaman ko lang kung saan yung pinakamadali at walang ano. Alam nyo ba kung anong sabi niya sa akin? Dumaan daw ako sa SLEX. Sumampa daw ako ng Skyway. Tapos, mag-exit daw ako sa NAIA 3, Terminal 3. Terminal 3. Lumabas daw ako sa may, Cavitex. Oo, lumabas daw ako ng Las Piñas sa Zapote. Las Piñas. Oo, tapos dumaan daw ako dun sa may Manuela. Ano yung dinadaanan natin? Yung ba yung Zapote? Naga Road. Tapos, saka lang ako pupunta. Imaginein mo yung pinaikot sa akin ni Ate Waze na yon. Oo, pinapasyal niya ako dahil pandemic. Siguro, sa bagay. Baka alam lang niya na excite akong magbiyahe ngayon, kaya pinaikot niya ako. Sabi ko, na-COVID yata tong si ate. Pinatay ko na ngayon siya. Wait lang, babe. Sandali lang, babe. Sandali lang. Hindi ba ako tapos? So, ang nangyari, pinatay ko siya. Hindi ko sinunod. Dumaan ako sa tamang yung ordinary lang. Lumabas ako ng Philinvest, 'di ba? Sa Alabang, tapos standard, wala namang traffic. Sabi ko talaga to si ate na COVID yata. Tapos si Montero, nag-child dedication kami. Eh, hindi namin pwedeng dalhin si Elsie kasi walang parking, sakali lang. So, dinala namin si Montero, no? Tapos, pinadaan ako sa walang toll. So, ang akala ko, hindi ma-traffic doon. Pagdating ko doon, pag ako naghintay, sabi ko, ano to si ate? Ba't dito tayo pinadaan? Kung nag-highway tayo, nandun na tayo. Ba't dito pa ako sa Taguig pinadaan? Tapos ito pa uwi naman, ganun na naman. Sabi ko, wag ko nga sundin tong si ate. Sabi kong ganun. Tingnan mo nga anong oras daw ang dating natin dun sa isa. Sabi niya, 8:50. Sabi ko, wag nga nating sundin yan. Dito nga tayo sa highway. Tapos nag-highway ako, rerouting. O, anong oras daw dating natin? 8:43. Tignan mo yan, Ate Way. So, ba't ako pinapadaan dun sa 8:50 ang uwi ko? Eh, mayroon palang 8:43. Sabi kong ganun. Tapos naisip-isip lang namin, ba't kaya hindi ako pinapadaan nito sa toll? Ano lang yun inisip ko lang. Baka mamaya, nalalagay sa memory niya na kung ano yung mga Wazer na gumagamit. Ewan ko sa pantaha ko lang to. Oo, ito ay sa pantaha ko lamang na baka mamaya, alam niya kapag kayong mga sasakyan na hindi nagtutol, kaya doon kanya laging dinadala. Eh, ang nagda-drive nun, si Minister Jerry. Naisip ko, siguro to, nakatanim sa kanyang memory na itong plate number na ito ay laging naghahanap ng mga daan na walang toll. Kaya inilalagay niya ako doon sa mga daan na walang toll. Dapat siguro sasabihin ko kay ate, ako to. Gusto ko nang madali kahit may toll. Dapat sasabihin ko siguro, ate, hindi ako si Jerry. So sometimes, di ba, closed doors redirect our walk. Kagaya sa Proverbs 16:9, di ba? Parang kagaya din ng 37, di ba? Ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos at siya'y nalulugod kailanman. So, ang Diyos ang nagdidirect ng steps ng righteous na tao. Sabi rin sa Proverbs 16:9 ay man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Nire-redirect ng Diyos ang walk natin. Alam niyo ba mga kapatid, na ang Diyos ay hindi ka lamang basta iiwanan sa isang daan na pinapalakad niya sa'yo, pinapatahak niya sa'yo. Hindi ka ilalagay, ayan dyan, sige, bala ka na lakad dyan. Hindi ganun ang Diyos.
Pag sinabi ng Diyos, ito ang daan, sasamahan ka niya habang ikaw ay lumalakad sa daan na yun. Kaya nga sinasabi niya lagi, I am the way, ang sabi niya. Hindi niya sinasabing, that is the way or there is the way. I am the way. Ang ibig sabihin niya, sumunod ka sa akin dahil sasamahan kita doon sa daan na pinapatahak ko sa inyo. Kung ganon ang ating kaisipan palagi, kahit na anong papuntahan sa ating lugar ng Diyos, hindi tayo matatakot. Kasi hindi kanya iiwanan. Kasama ka niya eh. Hindi lang naman niya tinuturo. Hindi niya sinasabing, pumunta ka dito ha. Kung hindi, halika, sumama ka sa akin, punta tayo dito. Ganun lagi ang Diyos. Hindi kanya uutusan sa isang lugar na nag-iisa ka. Sasamahan ka niya, kapatid. Kasi kapag kasasamahan ka niya, doon lamang po magiging safe ang travel mo, pagkasama mo ang Diyos. At doon lamang po magiging successful ang lakad mo, pagkasama mo ang Diyos. Kaya nga ano ang prayer natin? Every time na lalakad tayo, Lord, be with us. Diba? Pag merong outreach na pinapunta sa atin, bago yun, di natin alam kung ano yung dadatnan natin, hindi natin kilala yung mga taong pupuntahan natin. Ang prayer natin, Lord, go with me. Diba? If I find favor in your eyes, oh Lord, go with me. Yes, go with me. If I find favor in your eyes, oh Lord, go with me, Lord, go with me. Yan ang magandang awitin. Every time na meron tayong mga opportunity na nag-open sa atin at may mga doors na nagbukas sa atin. At tomorrow po, ipagpapatuloy natin kung ano ang ginagawang maganda ng mga closed doors sa buhay natin. Hindi lahat ng closed doors, mga kapatid, ay ibig sabihin walang mangyayari sa buhay mo. No. Merong magandang gagawin din ito at may magandang purpose ito sa atin. And tomorrow po, itutuloy pa po natin kung ano ang ginagawa ng mga closed doors sa buhay natin. So, ang tinalakay natin ngayon, closed doors, prevent mistakes, at ang pangalawa, closed doors, redirect our walk. Reroute, sabi ni ate, rerouting. Ayan. Thank you, Lord. Salamat na lang po, no, at nandyan lagi si Lord para bantayan tayo. Okay. Happy birthday. Today is May 24 at birthday ni Brother Igot. Si Igot, ano? Brother Igot, Brother Rod Salvacion, happy birthday. Birthday din ngayon ni BJ Bares. Nathaniel Bares. BJ, happy birthday. And happy birthday also kay Sister Lita Rial. Ayan. And belated, happy anniversary. Ay talaga, kausap pa naman natin si Wally at Shane nung isang araw. Okay. Ngayon mismo. Okay. Happy anniversary, Brother Wally and Sister Shane Sanyosa. Happy anniversary. Maganda ang regalo ng Diyos sa anniversary niyo sa taon na to. Kapatid. Waljun, I have your toy already. Nanonood ba si Waljun? Waljun, I have your toy na. It's a laser sword. Oo. And belated, happy anniversary kay Brother Henry at kay Sister Jen Pangilinan. Well, si Arnold ay hindi si Arnold kung hindi makakalimutin. Kaya, nagiging consistent lang po siya na makakalimutin. Kaya nakalimutan niya kahapon. Happy anniversary, Brother Henry and Sister Jen. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord God
Ayan, glory to God. Okay, thank you Lord. Happy anniversary po mga kapatid at happy birthday din po. Okay, thank you Lord. Ang ating memory verse ay yung Matthew 7:7 din, hindi ba? Oo, yun na rin yun mga kapatid. So, dako na po tayo ngayon sa ating memorization. Nakabisado nyo na po ba mga kapatid sa pamamagitan ng pakikinig ang mga 8 Beatitudes? Yan, tignan natin ngayon kung nakabisa ni... Mag-comment na po kayo ng game na, mga kapatid. At kokonti sila. Sabi nung iba, natutuwa raw po. Alam nyo, lahat ng makausap namin, natutuwa po sila doon sa memorization natin. Natutuwa lang sila. Oo, tuwang-tuwa sila sa sobrang katuwaan nila. Oo, nalilibang na lang silang makinig at kasi natutuwa sila. Yung iba naman natatawa. Oo, natutuwa tsaka natatawa. Yung mga natutuwa, nagpapadala ng mga pangregalo at pang-prizes. Yung mga natatawa lang. O, diba? Dahil anniversary ninyo, kahapon, ina, ay natawag na si Mamboy, diba? Kaya si ina, hindi matatawag ka pa rin, pero dun sa second batch ka na. Kasi natawag na si Mang Boy. Tingin tayo sa kulay orange. Ang hirap talagang buksan nito. Oo nga eh. Ikaw? Mr. Arnold! Anot, alika rito. Anot, panot. Anot. Sabi ni Dwayne eh. Anot. Oo. Ay, hindi na siya panot ah. Oh, tamo. Oh, yun pala eh. Ganun talaga yung pag nagre-review ka, ikaw talaga. Asa ba si Dwayne? Dwayne, Dwayne, come to here. Oh, Come to bigay here. mo na yung regalo ni Anot. Si Dwayne, kwento daw natin ko. Sabi ni, nandun ako sa kwarto ni na Sister Sally. Yes. Doon Dito ka, Dwayne. doon kay Anot, dali. Sabi ngayon nandun ako. Dito, harap po na. Tapos, ang nangyari, nakita niya nandun ako sa kwarto, pinuntahan niya si Minister Arnold. Sabi niya, Anot! Sabi niya ganon, Anot, tawag Ria. Sabi niya ganon. Si Anot, takbo naman doon. Sabi niya, Teng, bakit? Sabi ko, ang alin? Bakit? Bakit din? Sabi ni Dwayne, tawag mo daw ako. Sabi niya gano'n. Niloko pala niya si Arnold. Pumunta ngayon doon. Tapos di umalis na. Tapos lumabas na ako. Sabi niya, Arnold, yun na Ria, Sabi ni Arnold, ewan ko sa'yo. Pinagloloko mo kung bata ka. Ano nangyari sa'yo, Dwayne? Oo. May sore eyes ka ba? Ayaw kami ng buhok ni Dwayne, Hindi, bakit naka-shades to? Lalang, forma. Sige na, Nod. Thank you, Lord. Yan. Mm. Hinga muna ako. Sige, hingi ka ng malalim. Okay, thank you, Lord. Praise the Lord. When he saw the crowd, Jesus went on the mountainside and sat down. And his disciple came. And he started to teach them. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted
for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven. Ayan na, kinakapos na. Hindi pa tapos. Di pa Kayo tapos. talaga. Binubuo niya. Blessed are you who are persecuted and insulted. Tama ba yan? Because of me. Ayan, kinapos na. For theirs is the kingdom of heaven. Hala? Amen na nga, mga kapatid. Actually, buo na rin naman talaga Buo na ba yun. Oo, buo na yun. Kaya lang, meron pa kasi doon after nung verse may na may rejoice pa yun kadugtong. eh. Oo. Kaya lang, kinapos. Pero, nabuo mo na yung ano. Magaling Thank you, ka Lord. na, Nod. Congratulations, Nod. Magaling ka na. Magaling na po si Arnold. Hindi na po siya makakalimutan. O, bigay mo na yung regalo ni Anot. Yan. O, diba? Review daw ng review yan kanina dito pagdating niya. Yung pala matatawag ka, Nod. Kaya ka, review ng review. Oo. Yun ang tinatawag na merong revelation kay Lord. Kasi mag-open ang opportunity sa kanya sa araw na ito. Ayan. Thank you, Lord. Hindi yan pupunta. Para yan si Leia. Oo, hindi. Okay, sa araw na to po, ang daming ni Kuya ngayon. Oo. Excited siya. Madami siyang ngayong Monday. Tawagin natin si Kuya para sa memorization ng Beatitudes. Para mapacify. Okay. Sister Connie Manala, Brother Mundo Tejo, Sister Mel Lalog, si Nanay Aning, Sister Tita, and Sister Mirna, seremonya ng ating talim. Wow, glory to God. Tignan natin kung sino po ang pagpapalain sa araw na ito. Ang galing. Si Nanay Aning. Alam mo laging kung at sino yung sabihin ni Bong, yun ang nabubunot. Oo! May himala! Bong, ano ba yan, Bong? So, sino kaya ang tatawagin ko? Si Klang? Ay, si Connie? Oh, si Connie. Okay. Si Connie ang tatawagin na si Connie Caudilla raw. Naku, mag-o-off ng phone yun. Sinasabi ko sa inyo. Tapos hihingi na lang daw siya ng tawad kay Lord. Talaga yung si Connie, nag-off ng phone, tapos sorry Lord ng sorry Lord. Ikaw talaga, konyak, oo. Pero memorize naman niya. May kanta pa, kinakabog lang. Hindi niya sasagutin. Kahit i-surprise mo siya. Nanay Aning! Good morning po! Good morning. Nanay Aning, maraming salamat po dun sa mangga. Marami po kaming nakakain kahapon dun sa mangga. Salamat din. Yan. Nanay Aning, di po ba for a change, ang aga-aga niyong natawag ngayon, hindi po kayo naghintay ng buwan. Hindi na nag-antay ng matagal. Salamat sa Diyos. Opo, ready na po, Nanay Aning? Ready na. Okay po, go po. Mapalad ang mga aba sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aalipin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat makakamtan nila ang mga ipinangako ng Diyos. Mapalad ang nagmimithi ng makatupad sa kanyang kaharian sapagkat makakamit nila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mapagkawang gawa sapagkat kaawaan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat ituturing sila ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang
Ay, nakalimutan. Teka, sandali. Mapalad ang inuusig ng mga tao dahil sa paggawa ng kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kung dahil sa akin kayo inuusig at pinagsasabihan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa kanyo noon pa. Thank you, Lord. Yay! Buong-buo ang minemorize ni Nanay Aning. At napakapalad ni Nanay Aning dahil siya ay nanalo ng lalagyan Nanay Aning ng mga sabong, ano yon? Kadi ang tawa. Oo, basta yung mga hugasan ng plato, panghugas ng plato, yung mga ganon. Ayan. Nanay Aning, eto po at ipadadala namin ulit sa inyo pagka meron po diyang nagpunta. Thank you, Lord po. Nanay Aning, tumaba po kayo. Wala daw siyang ginagawa kundi kumain matulog. Kasi sabi po ni Nang Nilda, bawal na rin po daw kasi kayong magtrabaho. Bawal daw kayong maglaba. Kaya hindi na namin kayo binigyan ng sabo. Yun naman ang libangan ko. Pag ako hindi na nagtrabaho, manghihina ako. Ninang, hindi raw po pwedeng hindi magtrabaho. Manghihina si Nanay Aning. Ayan. Salamat po, Nanay Aning. Thank you, Lord po. Apo, God bless po. Apo. Ayan, si Nanay Aning. Sabi na naman ni Nang Nilda niya, nanay ko yan. Ang galing, no? Buong-buo. At saka hindi sila nakukontento doon sa ganun lang. Yung dulo, kagaya ng ginawa ni Arnold. Kinapos lang si Arnold sa dulo. Pero si Nanay Aning, buong-buo. Thank you, Lord. Oo. Congratulations po sa ating mga kapatiran na nakakapagkabisa. Thank you, Lord. Sino si Ites Mercado? Why Ites Mercado? Good morning sa iyo, kapatid. Tes Mercado. Okay. Good morning din po, Sister Delia. Delia Jokno at kay Brother Adi. Ayan. Thank you, Lord, no? Maraming salamat po sa mga kapatiran natin na araw-araw po, kahit na wala tayong napipiling share of the day, ay sinishare nyo po palagi. Nakakatuwa rin po kasi yung mga sharing ng mga kapatid natin na sinishare nila everyday yung GMJ. Lalong-lalo na po kapag ka nagkakaroon to ng magandang resulta. Na sabi nila nung una, nahihiya sila na i-share, yung pala, pinapasalamatan pa ngayon sila nung mga nakakapanood. Okay. Okay. May sharing si Sister Nida. May time pa naman ako. Nida Hernandez, sabi niya, very timely, I was buying barbecue sa seafood. If you buy four there, merong additional one, so for the price of 4, may bonus na isa. On top of 1 bonus, the man gave me 1 more free. That makes it 6. So blessing. But when I'm almost at the cashier, the man told me, if asked, just say I have 5. Oh, and so I said 5. But strong conviction when I'm already eating the barbecue. So I intend to come back tomorrow and pay the 1 stick barbecue, repairing what's wrong. Alam nyo, totoo po yan. At nakakatuwa, kapag ka narinig mo na mali, gagawa ka agad ng aksyon. Hindi mo nasasabihin na yung justification. Oo, alam nyo, nung nagpunta kami ng Bulacan, nagpunta kami ng Pampanga, yung isang kapatid natin doon, sabi niya, Sister Ria, ganyan din ako. Yung gamot ko, isinisingit ko sa gamot ni ina. Sabi niya, pinahiwalay ko rin. Yung sa senior, yung gamot ko. Tapos yung kapatid ko din, sabi niya, sabi niya, pinaiwalay ko na rin dun sa reseta ni Ima. Kasi pares lang naman kami ng gamot na iniinom. Sabi niya, yun nga lang akong umiinom nung kalahati. Sabi ko,
O ano nga narinig mo? Hindi nga tama. Sabi ko naman dun sa ano pwede ba? Pwede ba yun? Sabi ko kahit pumayag siya, mali pa rin yun. Sabi ko ganun sa kanya. Kaya thank you Lord po, no, sa mga ganyan na pagkakataon. Kaya nga po tayo, nag-aaral O, ayan, sabi daw ni Waljun, thank you. Ayan, meron na. Titignan natin kung paano natin mapapadala. Hindi, nandyan lang si Jamie Pag umuwi si Sister Jam, uwi na siya. Okay, hindi nang Jam. Ayan, thank you Lord mga kapatid sa araw na to at naging maligaya po ang ating umaga sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Binabasa ko kasi yung mga ninyo, baka may nakalimutan. Oo. Minsan po hindi ko po nababasa mga kapatid, pasensya na po kasi minsan nagtuturo hindi ko po makita. Okay. Thank you Lord po sa inyong lahat. Araw-araw hindi po kayo nagsasawa mga kapatid sa pakikinig ng salita ng Diyos. Glory to God. Ngayon naman po, kagaya ng napag-usapan po natin, yung ating new song nung last week ay uulitin natin ngayong week na to, pero iba naman ang kakanta para po ma-memorize natin. So, iba-ibang interpretation pero the same song na maririnig natin para ma-familiarize po tayo. Kaya narito pong muli ang awitin ni Sister Connie and this time interpreted by Brother JJ Orlina. And as usual po, ito po ay in-arrange ng ating kapatid na si Brother SJ. At susundan po ito ng isang pagbabahagi ng worker na na-share ko sa inyo kanina. Huwag kayong aalis para malaman nyo po kung sino yung kapatiran natin na yon. Each morning with your constant love, so that we may see and be glad all our life. Let us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you've always been our home before you created the earth or made the world into being. Eternally God, and will become our God forever. Each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us your servants see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth
being. You were eternally God and will be gone. Our God forever. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will be good. Our God forever. You were eternally God and will be good. Our God forever. Our God forever. Our God forever. Good morning, Jesus! Bago po ako magsimula ay bayaan po muna nating basahin ko ang mensahe dito po sa Romans chapter 12, 1-2. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind, that you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him, and is perfect. Message of the Lord. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong ibabahagi ay tungkol po sa new life o bagong buhay sa Panginoon. Pero bago yon, magkukwento muna po ako. Ang kwento po na ito ay malaking kaugnayan po nito sa ating buhay. May isa pong senaryo na inahing manok. At ang inahing manok pong ito ay nangingitlog. Sa kanyang pangingitlog po, dumating ang panahon na lilimliman niya na yung kanyang mga initlog.
So, ang ginawa po nung may-ari, hinaluan niya ng itlog ng agila yung itlog ng inahing manok na lilimliman. Hanggang sa dumating yung panahon na napisa yung mga itlog ng manok, kasama at kasabay na napisa yung itlog ng agila. So, namulat sa kapaligiran ang sisiw na agila, nakasakasama ang mga sisiw na manok. Nakikita niya kung papaano lumakad ang mga sisiw na manok. Nakikita niya kung papaano kumain ang mga sisiw na manok. Nakikita ng sisiw na agila kung papaano gumalaw ang mga sisiw na manok. Maging yung kanilang tinig ay naririnig ng sisiw na agila. Hanggang sa lumalaki ang sisiw na agila, kasama ang mga sisiw na manok. Kaya ang nangyari, maging ang paglakad ng sisiw na agila ay katulad na rin ng mga sisiw na manok. Kung papaano siya kumilos, katulad na rin ng mga sisiw na manok. Kung papaano siya kumain, maging yung kanyang tinig ay hawig na rin ng tinig ng mga sisiw na manok. Minsan may isang inahing agila na lumilipad sa himpapawid. At may nakita siyang kakaibang senaryo sa ibaba. Nagulat ang inahing agila. Nakita niya ang mga sisiw at may nakita siyang isang kakaibang sisiw na kasakasama ng mga sisiw na manok. Nagtataka siya, bakit ang sisiw na ito nakakaiba ay naglalakad na katulad ng sisiw na manok? Kumakain ng katulad na sisiw na manok? At labis siyang nagulat pa nung ang boses ay katulad ng boses ng mga sisiw na manok. Pero alam niya na hindi ito manok. Kaya ang ginawa ng inahing agila ay bumaba siya at sa kanyang pagbaba, tumambad sa kanyang harapan ang isang sisiw na agila. Nagulat ang sisiw na agila sa kanyang harapan na nakatambad ang inahing agila. Tiningnan ng sisiw na agila ang balahibo ng inahing agila. Sabi niya, parehas kami ng balahibo. Tiningnan niya ang mga paa ng inahing agila. Ang sabi niya, parehas din kami ng mga paa. Tiningnan niya ang tuka ng inahing agila at ang sabi niya sa kanyang sarili, parehas kami ng tuka. At lumipad na ang inahing agila. Namulat sa katotohanan ang inahing o ang sisiw na agila. Sabi niya sa kanyang sarili, hindi pala ako manok. Isa pala akong agila. Ano po ang kaugnayan ng kwentong iyon sa ating buhay? Sa loob po ng mahabang panahon nang hindi pa po natin naririnig ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos, at hindi pa tayo nagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, marami pong faktor ang humubog sa ating katauhan. Maraming faktor ang humubog sa ating isipan, sa ating ugali, sa ating karakter. At ang mga faktor na yan ay pamilyang ating kinagisnan, eskwelahan na ating pinasukan, at mga kaibigan po natin at barkada na ating mga sinamahan. Sa loob po ng maraming taon o panahon, yun po ay nagkaroon ng impluensya sa ating buhay at katauhan. Bukod pa ho dyan, ang mundong ating ginagalawan na humubog sa ating katauhan. At nung narinig po natin ang salita ng Diyos, doon na po nagsimula ang
pagbabago sa ating isipan. Nagkaroon po tayo ng bagong buhay nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Can you imagine, mga kapatid? Ako po, 21 years old na po ako nung napunta ho ako sa ganitong gawain. So meaning, from 1 year old to 20 years old ako, mahaba pong panahon ang ginugol ko at naging impluensya sa aking buhay. Noong ako'y 21 years old po, doon lang dumating ang salita ng Diyos. Imagine kung gaano katagal po na panahon na hinubog ako ng aking paligid, ng sistemang ating ginagalawan. At ngayon ho, salamat sa Panginoon dahil sa bagong buhay na pinagkaloob sa atin. Dati po kasi ako po ay namulat sa pamilyang, hindi ko sinasiraan ng pamilya ko, I love my family. Pero for the sake of our study, namulat ako sa pamilyang karamihan ho palainom, mga manginginom. O kaya normal lang sa akin noon ang mag-inom. Kasi yun ang aking kinamulatang kapaligiran. At marami pa pong iba. At dumating yung panahon na punta ako sa Panginoon. Yan. Ngayon lately, mga kapatid, may nagkaroon ho ng pangyayari. Nangailangan po ako ng bakal na ginagawa ko ho kasi yung bakery namin. Nangailangan ako ng bakal. Ngayon sa harapan ho ng bakery namin, may kino-construct na apartment. Mayroon ho minsang lumapit sa akin. Sabi sa akin, "Kuya, baka kailangan mo ng bakal." May kakilala ko dyan sa apartment na nagko-construct, yung mga construction worker nga po, kilala niya. Sabi niya, may binebenta silang bakal, baka kailangan mo, mura lang. Sabi ko, kailangan ko talaga, mura lang. O sige, magkano? Ganitong halaga. O sige, binayaran ko po yun. Sabi ko, wala akong paglalagyan dito Diyan mo muna sa likod mo. Kasi doon lang ho sa likod ng bakery namin yung nakatira. Sabi ko, sa likod mo muna, kukunin ko na lang. Wala akong pagtatambakan dito sa harapan ng bakery. Sige. Ngayon, lately, niremind ako ng Panginoon, kung yung bakal ba na yun ay sinong may-ari? Yung construction worker ba? O yung contractor? O yung engineer? Sabi ko, nga pala, no? Binalikan ko po yun after siguro mga 2 days. Sabi ko, "Bro, nakuha mo na ba yung bakal?" "Oo, nandito na." Naku, sabi ko, "Pasensya ka na, ha? Kasi ako ang may mali." Sabi ko, "Wala kang kinalaman dito kasi ako yung nagpasya na bilhin yung bakal." Ngayon, sabi ko, "Sino ba may-ari ng bakal?" Sabi nung pinagbilang ko, "Ano yun? Sobra daw yun." Sabi ng mga construction worker, sobra daw yun, kaya binenta nila. Naku, sabi ko, ganun ba? So, ganito na lang. Kalimutan mo na yung bakal. Hindi ko na kukunin, pero hindi ko na rin kukunin yung binayad ko. Sabi ko, ako ang mali kasi gusto kong makatipid. Kaya lang, hindi yata maganda yung yung pamamaraan. Pero sabi ko, ako yung mali, wala kang kinalaman dito. Sabi ko, sa'yo na yung bakal. Kung gusto mo soli mo na lang. Tsaka yung pera, hindi ko na rin kukunin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. Dahil sa, yun nga po, dahil sa mundo kasi, kahit malaman natin ganun yun, mas papatulan pa ho natin yun. Nung nalaman ko ho yung sitwasyon, agad ko hong niremind ako ni Lord at agad ko hong isinaayos, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon sa bagong buhay na pinagkaloob niya po sa atin, mga kapatid. Kaya ang sabi po rito, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito, magbago at mag-iba na tayo ng isip kung ano ang ganap at nakalulugod sa ating Panginoon. Salamat po sa bagong buhay na pinagkaloob ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2